Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So guys, itong ating pag-usapan ngayon ay itong napakagandang opportunity dito nga sa Canada. No? And again, sabi ko nga sa inyo na sana po ay mapanood niyo buo ito ating video upang kayo nga ay magkaroon ng mga ideya kung paano ba mag-apply. No? Dahil dito ipapakita natin kung paano mag-apply, ano dapat gawin para at least kayo nga ay magkaroon ng ideya. And again, kung hindi man to para sa inyo na trabaho, pwede kayong maghanap ng mga trabaho opportunity dito pa rin sa website na ito. No? Subalit sinasabi ko sa inyo lagi guys na importante na talagang ang inyong mga qualification ay napakaganda at ito po ay kayo po ay maging competitive lagi sa pag-a-apply dito sa Canada upang kayo nga ay matanggap. No? Yung ating mga kabayan dito, mayroon tayong mga kabayan na nasa British Columbia na at sila po ay nag-apply bilang isang mga trabahador at sila po ay nag-apply online. Subalit tayo minsan ay magtaka bakit sila ay natatanggap na trabaho. And again, talagang sabi ko sa inyo na ayusin ang inyong mga resume kung kayo man ay mag-apply dito dahil ang labanan dito ay kung kayo man ay mamagaling na nagsulat sa inyong mga resume, sa inyong mga work experience, talagang i-detalye nyo, sinasabi sa inyo lagi, i-detalye nyo, mag-apply kayo ayon sa inyong work experience. Pag wala kayong experience, talagang mahirapan kayo. And again, sa mga nagtatanong dyan kung sila ba ay mga elementary graduate lang or undergraduate lang sa high school, medyo mahirapan kayo dito dahil nga sa pag-apply ng PR or ang mga qualification dito mostly ay mga high school graduate. No? So again, isa din yan, sinasabi ko sa inyo na kung kayo man ay mag-apply ng mga trabaho dito, mismo kayo ay magbasa doon sa cic.gc.ca. Tingnan nyo kung kayo ba ay qualify sa mga trabaho dyan, ano ba ang inyong eligibility. Okay? Sa pag-apply bilang isang, for example, itong ang, mga caregiver, no? Bilang isang mga caregiver, ano ba ang mga factor na pwede nyo applyan? Kung kayo man ay naghahanap sa welding, ano ba ang factor na hinahanap na qualification dyan? Importante na kayo ay qualify. Dahil ito nga nangyari, no? Meron tayong mga kabayan na nag-apply doon sa Saskatchewan job last year na hindi nga sila natatanggap dahil ang kanilang education, sila po ay hindi graduate sa high school. Nag-apply sila, qualified na sila, na-interview sila. Subalit pagdating na sa qualification, ayun na, sayang. No? So yung mga ganyang mga opportunity, importante na kayo ay magbasa. Sinasabi ko na sa inyo yan lagi, na kayo magbasa. Kung kayo man ay nagnais ng mga trabaho sa Canada, imagine niyo ito po ay Canada na inyong pupuntahan. No? Hindi po kayo pupunta ng probinsya at sa Pilipinas na kayo mag-apply. Or kung kayo man ay mga taga-probinsya, pupunta kayo ng Maynila, parang ganun lang. Ito po ay kailangan ng visa, kailangan ng eligibility. So talagang napakalaki, napakataas ang qualification. Subalit sinasabi ko nga sa inyo na meron naman tayong mga legit agency sa Pilipinas na pwede nyo applyan kung kayo man ay mga qualified. No? Marami po akong mga videos dito sa ating YouTube channel. Sana po ay mapanood niyo dahil yun po ay walang placement fee. Wala po kayong, hindi naman sinabing may processing fee, hindi naman din sinabing may age limit. No? Subalit kung ano man ang nakasulat sa kanilang mga posting, kopyahin nyo at ilagay sa resume tapos dagdagan nyo na lang. That's it. Diba? Ganun ka importante. Pero again, sinasabi sa inyo, importante na may mga alam kayo kung kayo man ay mag-apply ng mga trabaho dito dahil pagdating sa trabaho or kung meron mga, for example, yung mga butcher na hinahanap ni Magsaysay Global, importante na mayroon kayong mga skills. Okay? Kasi kung wala kayong mga skills, talagang mahirapan kayo. So, but anyway guys, again, ito ating pag-usapan ngayon ay kung kayo man ay mga skilled worker na may mga kaalaman sa karpintero, subukan nyo mag-apply dito. Okay? At ito po ay nakapost doon sa Job Bank. Halika, tingnan natin yung website nila. So ganun po mga guys, sabi ko sa inyo, ito pong trabaho na to ay matatagpuan doon nga sa Job Bank. At ito po ay karpintero. No?
And again, ito po ay nasa Richmond sa British Columbia, $28 per hour, 40 hours per week. So talagang full-time job to, no? And again, permanent employment, full-time job. At 5 katrabahador ang kinakailangan. At ito po ay na-verify na sa job bank at ito po yung job bank number nila. At ang employer din ay nag-apply na ng LMIA. And again, sa mga hindi nakakalam, ang LMIA ay para lang po yan sa mga temporary foreign workers. Okay? Ang mga Canadian permanent resident are able lang and encouraged to apply. Ang ibig sabihin yan, inuuna muna ng Canadian ang makatrabaho dito, subalit pag walang mag-apply na karpintero, yun na sila ay mag-hire ng mga trabahador kung saang country. Okay? So again, sana po ay malinaw yan sa inyo dahil marami pa rin nagtatanong na itong mga posting daw dito sa job bank ay para sa mga Canadian lang. Okay? So again, simple English lang yan. Intindihin nyo, basahin at intindihin nyo. Okay? Ganun lang kasimple. So again, ito po ang kailang overview. Ang language dito, of course, English. And again, ang education dito ay high school graduate or certificate. Kung kayo man ay may mga 2 years or less than 3 years work experience, napakaganda to. Ang work site dito, environment is outdoor. And again, ang work setting dito is various locations. So maraming lugar ang inyong pagiging karpintero diyan sa Richmond, sa British Columbia. Again, ito yung sinasabi sa inyo na responsibilities and task. Ano? Ito pong sinasabi sa inyo, kung meron kayo ganitong task and responsibilities na ginagawa nyo bilang isang karpintero, kopyahin nyo yan at ilagay nyo sa resume at dagdagan nyo lang kung ano pang mga ginagawa nyo. Okay? Kasi importante na pag kayo ay nagsulat na inyong resume, detalyado po to. Okay? So again, ito po, measure, cut, shape, assemble, and join materials made of wood, wood substitutes, lightweight steel, and other materials. Build foundations, install floor beams, lay subflooring, and erect walls and roof systems. Fit and install windows, doors, stairs, moldings, and hardware. Schedule and coordinate work on site. So, importante po yan kasi nga ito ay siguro baka mga nagbibuild to ng mga bahay ang mga projects nito. Kaya nakakailangan ang schedule dito ay talagang importante talaga dito. Instruct apprentice, supervise other workers, estimate cost and materials. So, again, kung kayo man ay may mga sapat na mga qualification dito, sa mga trabahong ganito, susubukan nyo mag-apply. Okay? Dahil napakagandang opportunity ito sa ating mga kabayan na mga karpintero. Kung kayo man ay mga high school graduate dyan, subukan nyo mag-apply. Additional information, work condition by physical capabilities, combination of sitting, standing, walking, and then large workload, physical demanding. On tools equipment, safety equipment, gear, steel toe, safety boots, hard hat, safety glasses, and goggles. So again, dito sa pinakababaan, dito po ang kanilang email. No? And again, sabi ko sa inyo na kopyahin ko yung email at puntahan nyo na lang sa dito nga sa description box. No? Yung kanilang email, kopyahin nyo. And then i-email nyo ang inyong resume. Kung kayo man ay mga karpintero, subukan nyong ilagay ang inyong resume. And then, pag nag-email kayo sa kanila, sabihin mo, carpenter position, and then, hi, Madam Sir, I would like to apply as a carpenter. Please see the attached documents of my resume, and then, if you have any question, just let me know, and then I look forward to meet you in person or whatever, kung ano man ang mga isusulat nyo dyan. Okay? So, importante po, guys, sabi ko sa inyo na kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho dito, talagang ayusin nyo lang talaga ang resume. Kaya yan ang first step na kailangan nyong talagang maayos. Pangalawa, i-prepare nyo sarili nyo kung kayo man ay ma-interview. And then, pangatlo, kayo po ay talagang mag-expect anong reality sa Canada dahil maraming hindi naman nagsisi but ganun talaga sa umpisa. No? Pag tayo sa umpisa lang dito, dahil ako naman ay nung nag-umpisa rin ako sa Canada, hindi naman ganun ka-easy. But, kaya natin yan. No? Pilipino tayo eh. Okay? So, ba tayong sabi sa inyo guys, marami pa akong mga videos dito sa ating YouTube channel. Sana po ay mapanood ninyo dahil ito po yung napakagandang opportunity kung kayo man ay qualify dito.
At pwede nyo i-share to ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto at nagbalak pumunta sa Canada, at i-share nyo sa inyong mga social media platform. No? Marami pa akong mga videos dito. Subalit kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe, at huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron kong in-upload dito sa ating channel. Subalit guys, kung meron kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo below. At again, nasa description box ang kanilang information, yung email. Puntahan nyo at i-copy nyo lang at lagay nyo at i-email nyo na lang sila. Okay? So, but ganun pa man, maraming salamat ulit sa inyong panunod sa bye-bye sa aking YouTube channel. Ako pala si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.